Halos papasikat na ang araw sa mga bubong nang biglang pumutok ang tensyon sa kalye na parang alambre. Normal na ang mga tao, umorder ng kape, tumatawid sa kalsada, nagkukwentuhan tungkol sa mga bagay na walang mahalaga hanggang sa biglang tumunog ang matinis na boses ng isang pulis na parang talim. Natigil ang mga usapan, nanigas ang mga paa, at lahat ng mata ay napatingin sa kabuluhang nagaganap sa kanto ng Ferrell Avenue. Tahimik na nakatayo roon si Manny Pacquiao, halos humahalo sa likuran sa kabila ng pambihirang buhay na kanyang naranasan. Nakasuot siya ng hooded sweatshirt na basang-basa ng pawis mula sa kanyang pagtakbo sa umaga. Simpleng joggers, walang branded, walang magarbo. Ang isang taong hindi nakakakilala sa kanya ay makakakita lamang ng isang pandak at mahinahong lalaki na sinusubukang huminga pagkatapos ng pag-ehersisyo. Ang isang taong nakakakilala sa kanya ay agad na makikilala ang hindi mapagkakamalang kalmado na nagmumula sa isang buhay na labanan na napanalunan hindi sa galit, kundi sa disiplina. Ngunit sa kasamaang palad, ang dalawang opisyal na papalapit sa kanya ay walang alam tungkol sa kanya. At ang mas malala pa, wala silang pakialam. Hoy, tahol ni Officer Grant habang humahakbang ng malalaki at malakas na parang bawat isa ay humihingi ng atensyon. Huminto ka dyan. Huminto si Manny sa kalagitnaan ng paglalakad at marahan na lumingon, walang ekspresyon. Hindi natatakot, hindi nasaktan, tahimik. Lamang na nagmamalasakit. Opo, Ginoo, magalang niyang sabi. Tumawa ng mahina ang kasama ni Grant, si Officer Hale. Sabay sipa sa siko ni Grant. Tingnan mo ang lalaking ito. Sigurado ka bang? Nagsasalita siya ng Ingles? Isang mag-asawang naglalakad kasama ang kanilang mga aso ang huminto sa pwesto. Isang barista sa loob. Ng cave ang nakadikit sa mukha niya sa bintana. Naramdaman ng mga tao ang biglaang pagbaba ng temperatura, ang malamig at pangit na tono sa likod. Nang mga salitang iyon, hindi tumugon si Manny sa insulto. Walang galit sa kanyang mga mata. Walang nanginginig na mga kamay, walang biglaang pagtatanggol, tanging pasensya lamang. Ang uri ng pasensya na nagparamdam sa mga nanonood ng paghanga at kakaibang pakiramdam ng pagkakasala dahil sa panonood lamang. Tanong ni Grant. Sabay lagay ng kamay sa kanyang sinturon na parang isang lalaking nangangati sa away. Dahan-dahang inabot ni Manny ang kanyang pitaka ng may. Parehong respeto na inialay niya sa lahat. Ngunit inagaw ito ni Grant mula sa kanyang kamay bago pa man niya matapos ang dalaw. Binuksan niya ito, sinulyapan ang pangalan ng hindi binabasa, at malakas na napangisi. Mukhang hindi ito totoo. Sir, totoo po, malumanay na sagot ni Manny. Humakbang si Grant paharap hanggang sa malapit na siya para maramdaman ni Manny ang hininga nito. Huwag kang sumagot. Sa tingin mo ba ay kaya mong maglakad-lakad dito na parang kabilang ka? Hindi ito isang maikling mapanganib na paghinto para sa mga taong katulad mo. Isang paungusap, isang sandali, at ang buong bangketa ay tumahimik. Ang ilang nakasaksi kay Manny ay parang lumubog ang kanilang puso. Hindi lang ito kawalang galang. Hindi lang ito basta pag-profile. Ito ay tahasang kahihiyan. Ngunit ibinaba lang ni Manny ang kanyang tingin sandali. Isang malalim na paghinga ang itinaas ang kanyang mga balikat, pagkatapos ay ibinaba ang mga ito. Walang pagsabog ng galit, walang protesta, isang lalaking lumulunok ng sakit na hindi niya nararapat. Ngunit itinuring ni Grant ang katahimikan bilang kahinaan. Lumingon ka. Mga kamay sa likod ng iyong likuran. Kumurap si Manny. Sir, hindi ako lumalaban. Hinawakan ng opisyal ang kanyang braso, pinilipit ito ng mariin, at hinampas ang malamig na metal na posa sa kanyang mga pulso. Isang matinding hinal ang kumawala mula sa isang tao sa karamihan. Napangiwi si Manny, ngunit hindi pa rin lumaban. Nanatiling kalmado at matatag ang kanyang mukha. Ang dignidad ng 1,000 labanan ay pumigil sa kanya. Tumawa si Hale mula sa likuran ni Grant. Iyon ang naisip ko. Pareho lang kayo. Bulong ng isang babaeng nagre-record ng may desperasyon. Alam ba nila kung sino ang kanilang pinusasan? Ngunit hindi siya narinig ni Grant o wala siyang pakialam. Itinulak niya si Manny papunta sa patrol car. Sumakay ka. Ha? Pinapalala mo pa ito para sa iyong sarili. Dahan-dahang kumilos si Manny, hindi lumalaban, hindi nakikipagtalo, nagtitiis lamang. Nakatitig ang mga tao, takot na takot. Hindi lamang dahil sa kawalan ng katarungan, kundi dahil sa tingin sa mga mata ni Manny.
Hindi galit, hindi takot, kundi pagkabigo lamang. Yung tipong mas nakakadurog ng puso kaysa sa mga sigaw. Pagkalipas ng 9 na minuto pa lamang, ang mga opisyal na iyon ay nanginginig, nagmamakaawa, at haharap sa mga kahihinatnan na hindi nila inaasahan. Ngunit sa sandaling iyon, wala sa kanila, kahit ang mga opisyal, kahit ang mga nakasaksi, kahit si Manny mismo, ang nakakaalam kung gaano kabilis magbabago ang mundo. Sumara ng padabog ang pinto ng patrol car sa likuran ni Manny kasabay ng isang hungkag na metal na kalabog na umalingawmaw sa kalye na parang babala na hindi nararapat sa sinuman. Sa loob, amoy lumang vinyl, alikabok, at bakas ng mga nakaraang pag-aresto ang hangin. Mga taong sumigaw, nagpumiglas, nagmakaawa, at nagmura. Ngunit hindi iyon ginawa ni Manny. Nakaupo lang siya nang nakaposas ang mga kamay sa likuran, dahan-dahang humihinga, hinahayaang umayon ang pulso sa ritmong pinagkadalubhasaan niya sa loob ng mga dekada sa loob ng mga boxing ring. Kalmado sa ilalim ng pressure, sinusukat sa ilalim ng apoy. Sa labas ng kotse, nagpatuloy ang buhay. Isang bus ang dumaan. Nagtawanan ng mga estudyante sa kabilang kalye. May dumaan na may earbuds, walang pakialam sa paparating na bagyo. Ngunit sa bangketa, ibang uri ng enerhiya ang pumutok. Tahimik, tensyonado, at may kuryente. Tumigil na sa paglalakad ang mga tao. Ang ilan ay nagkunwaring tinitingnan ang kanilang mga telepono para lang magkaroon ng dahilan para tumayo malapit. Ang iba naman ay bumulong ng malupit, sumusulyap kay Manny, pagkatapos ay sa mga opisyal na parang sinusubukang kumbinsihin ang kanilang sarili. Hindi nila nakikita. Ang alam nilang nakikita nila. Naglakad ng may kayabangan si Officer Grant sa bangketa, nakataas ang dibdib, maluwag ang mga balikat dahil sa pagkamataas. Para siyang isang lalaking nagtatanghal para sa isang madlang sa tingin niya ay hinahangaan siya. Sumunod si Officer Hale. Sa likuran, nakangisi, sinusubukang pantayan si Grant Swagger, ngunit nabigo. May postura siya ng isang taong nangangailangan ng suporta upang maramdamang makapangyarihan. Pababa na ang kalagayan ng kapitbahayan, malakas na bulong ni Hale para marinig ni Manny mula sa basag na bintana ng patrol car. Nililinis lang namin ito, natatawang sabi ni Grant. At ito. Alam niya agad sa sandaling makita niya kami. Alam na nila. Hindi lang ito. Pagkiling. Ito ay pagmamalaki sa pagkiling, isang pagganap hindi ng otoridad, kundi ng pagkataas-taas. Isang pagpapakita na nilalayon upang ipaalala sa iba kung sino ang sa tingin nila ay kabilang at kung sino ang hindi. Mula sa loob ng kotse, pinanood ni Manny ang kanilang mga refleksyon sa salamin. Hindi niya alam ang kanilang mga pangalan. Hindi niya kailangan. Nakakita na siya ng mga lalaking katulad nila. Dati, hindi sa ring kundi sa buhay. Mga lalaking napagkamalan ang lakas ng boses. Mga lalaking naniniwalang ang pananakot ay pamumuno. Mga lalaking nangangailangan ng isang taong mas mababa sa kanila para lang maramdaman nilang higit sila sa iba. Ngunit hindi nakaramdam ng puot si Manny, kundi isang matinding kalungkutan dahil lumaki siya sa mga lugar kung saan hindi inaasahan ang respeto, bumalik lamang dahil nakaranas siya ng gutom, katahimikan, kadiliman, at kahirapan. Dahil buong buhay niya ay lumaban siya para umangat, hindi para makasira ng iba. At hindi kinilala ng dalawang opisyal na iyon ang alinman sa mga iyon. Isang empleyado ng cave ang lumabas mula sa likod ng counter, at dahan-dahang lumapit sa sasakyan ng pulis, marahang tinatapik ang bintana. Tumingala si Manny. Tahimik siyang bumulong. Ayos ka lang ba? Dahan-dahan siyang tumango. Kumunot ang noo niya, may kislap ng galit sa kanyang mga mata, galit hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at pinindot ang record, itinutok ang kamera sa mga opisyal. Sa kabilang kalye, isang lalaking naka-gym shorts ang tumakbo patungo sa isang boxing facility na kalahating bukas ang metal na pinto. Bigla siyang pumasok dito habang humihingal. Coach, kailangan mong pumunta ngayon din, ikinulong nila si Manny sa labas. Sa loob ng alien, isang mabigat na bag ang nakasabit ng hindi gumagalaw hanggang sa itinulak ito ng isang trainer at sumugod palabas. Kumalat na parang apoy ang pagkilala. Pero sa kalye, ang kamangmangan ni Grant ay kasing kapal ng init na tumataas mula sa bangketa. Nagpalakad-lakad siya sa paligid ng patrol car, tinatapik ang bubong gamit ang likod ng kanyang mga buko-buko. Maupo ka ng dahan-dahan habang inaayos namin ito.
Maaaring abutin ng ilang oras. Depende kung gaano kakatapatan. Sumandal si Hale sa bintana ng pasahero. Sigurado ka bang ayaw mong sabihin sa amin kung bakit ka talaga nandito sa lugar na ito? Shortcut sa away. Nagbebenta ng isang bagay. Nakikipagkita sa isang tao. Bawat tanong ay isang akusasyon na nagbabalak kayo bilang protokol. Hindi sumagot si Manny. Ang kanyang pananahimik ay hindi pagsuway. Ito ay dignidad. Mariing tinapik ni Grant ang bintana. Hoy, may tinatanong ako sayo. Dahan-dahang itinaas ni Manny ang kanyang mga mata. Tumatakbo ako, mahina niyang sabi. Tulad ng bawat umaga, nakangising sabi ni Grant. Nga. Ang mga salita ay mas malakas kaysa sa anumang suntok. Dahil nagmula ang mga ito sa isang lugar ng pag-aakala, hindi katotohanan. Ngunit nanatiling matatag si Manny. Ilang sandali pa, isang babae ang lumapit sa mga opisyal, sinusubukang panatilihing kalmado ang boses. Pasensya na po, may ginawa ba siyang mali? Tinitigan siya ni Grant ng napakatalim kaya napaatras siya. Ginang. Para sa inyong kaligtasan, kailangan niyong umalis. Wala siyang iniistorbo. Giit niya. Para sa inyong kaligtasan, ulit niya, habang inilalagay ang kamay sa kanyang holster, kahit na walang panganib. Lumayo. Ka. Ang kilos na iyon ay nagpahinga ng malalim sa ilang mga naroon. Ang kapangyarihan ay hindi dapat gamitin na parang sandata, ngunit ginamit niya ito na parang ginagawa siyang walang talo. Sa loob ng patrol car, ipinikit ni Manny ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim. Isang pagkadismaya sa kung gaano kabilis na nawawala ng paningin ang otoridad sa sangkatauhan. Isang pagkadismaya na sa kabila ng lahat ng kanyang napagtagumpayan sa buhay, may makakatingin pa rin sa kanya at makikita lamang ang isang estereotipo. Ngunit may nagbago sa hangin, isang malayong dagundong, mabagal, malakas at mabilis. Lumingon ang lahat sa kalye nang lumitaw ang tatlong maitim na riye sa dulo ng bloke. Gumalaw sila ng may layunin. Malilinis na linya, may mga bintana na may kulay, ang mga makina ay umuugong na parang pinipigilang kulog. Lumingon sina Grant at ang graniso, nalilito. Umatras ang mga nakasaksi. Tumaas ang mga telepono sa ere. Bumilis ang mga yabag. Humihip ang hangin na parang tambol. Lumapit ang mga siye, bumagal habang papalapit sa patrol car. Bumukas ang pinto ng pangunahing sasakyan bago pa man ito tuluyang huminto. At mula sa sandaling iyon, ang tahimik na kahihiyan na tinamasa ng mga opisyal ay malapit nang sumalubong sa isang katotohanang hindi nila lubos na napaghandaan. Huminto ang mga eri nang may katumpakan na nagpatahimik sa buong kalye. Lahat ng kayabangan, ingay, at pagmamalaking ipinakita ni Grant ilang sandali lang ang nakalipas, ay naglaho at naging mas manipis. Kawalan ng katiyakan, iyong uri na. Gumagapang papasok bago pa man mapagtanto ng utak na malapit na ang panganib. Bumukas ang unang pinto ng pangunahing SE nang may matatag at kontroladong pagtulak. Isang lalaking nakabihis ng maayos ang lumabas, tuwid ang tindig, at mapangahas ang ekspresyon. Taglay niya ang hindi mapagkakamalang tarangkahan ng isang taong sanay na dumaan sa kabuluhan. Ang otoridad. Sa likuran niya, lumabas ang dalawa pang opisyal, bawat isa ay may hawak na mga folder, radyo, at mga identification badge na kumikinang sa sikat ng araw. Ngunit hindi alam ng mga opisyal kung sino ang mga taong ito. Hindi pa sa ngayon. At ang kamangmangan na iyon ay nanatiling isang mapanganib na kalamangan sa kanilang isip. Inilagay ni Grant ang isang kamay sa kanyang sinturon, hinihimas ang kanyang dibdib. Ito ay isang limitadong pakikipag-ugnayan ng pulisya, tahol niya. Umatras kayong lahat. Ngunit ang mga opisyal ay hindi huminto, hindi bumagal, hindi man lang kumurap sa kanyang utos. Isa sa kanila, isang matangkad na lalaki na may pilak na buhok at panga na inukit mula sa bakal, ay tumingin ng diretsyo sa likurang bintana ng patrol car at agad na namutla. Iyon ba, bulong niya na nakabibighani? Naku, hindi. Siya. Bago pa man makapagtanong sina Grant o Hale, isang matalim na bulong ang dumaan sa karamihan. Kilala nila siya. Kilala nila. Si Manny. Malapit na itong masira. Ang pagkalito ni Grant ay tumigas at naging iritasyon. Hoy! Sabi ko na ito ay isang aktibong detensyon ng pulisya.
Magpakilala kayo. Mabilis at napakalapit na ipinakita ng lalaking may pilak na buhok ang isang badge, kaya't kinailangan niyang sumandal. Deputy Chief Ramos, sabi niya sa tinig na parang kulog na parang basag. At nagkamali ka. Napalunok si Hale. Anong klaseng pagkakamali? Hindi sumagot si Ramos. Dumiretso siya sa mga opisyal at patungo sa pinto ng passenger sa likuran ng patrol car, ang nakaupo sa likuran ni Manny. Tinapik niya ang bintana. Gamit ang isang buko-buko, ang uri ng tapik na may kasamang pagmamadali ng walang agresyon. Sa loob, iminulat ni Manny ang kanyang mga mata. Nagtagpo ang kanilang mga titig. Ang kalmado ng isang lalaking nakaranas ng kahihiyan at ang takot ng isang lalaking napagtanto ang laki ng kagagawa lang. Sumenya si Ramos sa isa pang opisyal mula sa rally. Mga susi. Hindi. Humakbang si Grant, nakataas ang boses, nakikipaglaban sa isang natatalong labanan. Teka lang. Hindi mo kami maaaring pawalang bisa sa isang legal na paghinto. Angkop siya sa, huwag tapusin ang pangungusap na yan. Biglang sigaw ni Ramo, lumingon ng napakabilis kaya't maging ang mga tao ay natigilan. Kumurap si Grant. Angkop sa kung ano ang paglalarawan. Pinikit ni Ramos ang kanyang mga mata. Hindi mo nga alam kung sino ang pinagpusasan mo, sabi ni Grant. Isang runner mula sa Yewen, hindi sinagot ng maayos ang mga tanong. Walang Ibinigay niya sa iyo ang kanyang Isang babae mula sa karamihan ang sumigaw. Inihagis mo. Nanigas si Grant. Ginang, huwag kang makialam dito. Pero ang karamihan ay hindi natakot sa kanya. Hindi dahil si Deputy Chief Ramos at ang kanyang team ang nakatayo sa pagitan nila. Hindi na pinansin ni Ramos si Grant ngayon. Ang lahat ng kanyang atensyon ay nasa kay Manny. Binuksan niya ang pinto ng patrol car nang may malakas na pag-click. Dahan-dahang lumabas si Manny, nakaposas pa rin ang mga pulso sa likuran niya, tuwid ang tindig, kalmado ang tingin. Hindi siya mukhang nanginginig. Hindi siya mukhang napahiya. Mukha siyang isang taong matagal nang natuto kung paano magdala ng dignidad kahit na sinusubukan itong hubarin ng iba. Lumambot ang boses ni Ramosa. Ginoo, lubos akong humihingi ng paumanhin. Kumulot ang noo ni Hale, nalilito. Teka, Ginoo, bakit mo siya tinatawag? Humarap si Ramos sa kanya nang may titig na kayang humiwa ng bakal. Dahil ang lalaking ito, sabi niya nang may diin, ay si Manny Pacquiao. Kumurap si Hale. Sino? Sabay-sabay na napanganga ang mga tao. May sumigaw, paano mo hindi? Kilala si Manny Pacquiao, sigaw naman ng isa pa, isa yan sa pinakamagaling na mandirigma sa kasaysayan. Tumaas na ang mga telepono ngayon. Nai-record ang lahat. Nawala ng kulay ang mga mukha ng opisyal. Tiningnan muli ni Grant si Manny, talagang tiningnan siya, at sa wakas ay natanto. Matigas ang aura, ang hindi mapagkakamalang kahinahunan, ang tahimik. Na pisikal na kahusayan, ang mahinahong pagpapakumbaba, at higit sa lahat, ang pangalang. Nakita niya ngunit itinapon ng hindi binabasa. Isang mabigat na takot ang bumagsak sa mga balikat ni Grant na parang isang toneladang konkreto. Hindi iyon posible, nauutal niyang sabi. Kung siya nga iyon, kung siya nga si Manny Pacquiao, hindi siya maglalakad ng mag-isa. Ginagawa niya yon, sabi ng isang tao sa karamihan. Kilala siya rito. Palaging mapagkumbaba, walang pakialam sa sarili. Lumalakad ng walang bodyguard. Bumukas ang bibig ni Grant, ngunit walang lumabas na boses. Ang kanyang kumpiyansa ay naubos ng husto kaya't hindi na maitago ng kanyang boses ang kahihiyan na sumisikip sa kanyang lalamunan. Humarap si Ramos sa mga opisyal. Bumaba ang tono ng kanyang boses sa isang nakakapangilabot na katahimikan. Pinagmukha niyo siyang may lahi, sinaktan, binaliwala ang kanyang pinusasan ng walang dahilan. Itinaas ni Grant ang nanginginig na kamay. Hindi sandali. Naghihinala siya. Tumingin siya. Tumigil na kayo sa pagsasalita, utos ni Ramos. Nanghina ang mga tuhod ni Hale. Sir, hindi po namin alam. Hindi po namin alam. Nagsalita si Manny sa unang pagkakataon simula nang lumabas siya ng patrol car. Iyon ang punto, mahina niyang sabi. Hindi ninyo alam. Pero ang paraan ng pagtrato ninyo sa akin ay hindi dapat nakadepende sa kung sino ako. Mas malakas ang tama ng mga salita kaysa sa anumang suntok na naibigay niya sa ring.
Natahimik ang mga tao. Yumuko si Grant. Nanginig ng malakas ang mga kamay ni Hale sa kanyang tagiliran. Bumuntong hininga ng malalim si Ramos. Tumayo kayong dalawa roon. Huwag kayong gumalaw. Sumunod sila agad. Nawala ang pagmamataas. Nawala ang pagmamataas. Hindi dahil sa katanyagan ni Manny, kundi dahil ang katotohanan sa kanyang boses ang nagtulak sa kanila na harapin ang kanilang sariling refleksyon. Umabot na sa sukdulan ang tunggalian, ngunit ang mga bunga nito ay nagsisimula pa lamang. Tila pigil ang hininga ng mga tao sa kalye. Bawat yabag, bawat kaluskos ng damit, bawat busina ng sasakyan sa malayo ay naglaho at naging tahimik habang ang realidad ng sandaling iyon ay bumabalot sa lahat. Manny Pacquiao. Si isang lalaking ang pangalan ay may bigat sa iba't ibang kontinente, ay nakatayong nakaposas ng ilang minuto lamang, ngunit mayroon ng kapangyarihang manginig ang mga matigas na pulis. Hindi ang kanyang mga kamao ang sanhi ng takot ngayon, kundi ang kanyang presensya, kalmado, tahimik at mahinahon. Kumakabog ang dibdib ni Officer Grant. Hindi niya kayang salubungin ang tingin ni Manny. May halong hiya, kawalan ng paniniwala, at takot na umiikot sa loob niya. Ang refleksyon ng mga ilaw sa kalye ay humarang sa kanyang badge, na nagbibigay diin sa matutulis na linya ng kanyang mukha, na naging dahilan ng kawalan ng katiyakan. Kinakabahang dumaan ang mga yelo sa likuran niya, sinusubukang panatilihin ang anumang dignidad na natitira sa kanya. Naniniwala ang parehong opisyal na hindi sila mahahawakan, ngunit sa isang iglap. Ang ilusyong iyon ay gumuho na parang mga tuyong dahon sa ilalim ng paa. Nagbulungan ang mga tao sa karamihan. Itinaas ang mga telepono. Kinukuha ng mga kamera ang bawat anggulo, bawat ekspresyon, bawat detalye ng gumuguhong otoridad ng opisyal. Hindi ako makapaniwala dito, bulong ng isang babae. Wala siyang ginagawa at nagkakawatak-watak na sila. Umiling ang isa pang lalaking nakasandal sa post ng ilaw. Iyan si Manny Pacquiao. Nakita ko na siyang lumaban. Respeto lang ang hinihingi niya. At iyon mismo ang kulang sa kanila. Kahit mula sa malayo, tahimik at may otoridad ang mga opisyal mula sa mga algi. Si Ramos at ang kanyang pangkat ay kumilos ng may sistema, nagbibigay ng tumpak na mga tagubilin habang pinapanatili ang kontrol. Isa sa mga nakababatang opisyal ang nagsimulang mag-record ng mga tao upang matiyak na ang lahat ay nananatiling dokumentado. Walang kaguluhan, tanging kontroladong kaayusan lamang ang unti-unting nangingibabaw. Sa takot, nanginginig ang mga kamay ni Grant. Gusto niyang magsalita, magpaliwanag. Sa kanyang sarili, ngunit bawat salitang nabara sa kanyang lalamunan, ang kanyang bibig ay bumubuka at sumasara na parang isdang wala sa tubig. Ang kanyang ego ay nakikipaglaban sa kahihiyan at pagkatalo. Hindi ko alam, sa wakas ay nauutal niyang sabi, halos hindi marinig ang boses. Hindi mo alam, mahinahong sagot ni Manny. At iyan ang problema. Ang kanyang mga salita ay walang galit, walang paghihiganti, tanging isang malalim at tumatagos na katotohanan na tila umalingaw-ngaw sa kalye. Hindi mo dapat kailangang malaman kung sino ang isang tao para igalang sila. Isang alon ang dumaan sa karamihan. Ang mga tao ay likas na yumuko, na parang naakit ng bigat ng sandali. Ang ilan ay tahimik na umiiyak, hindi na antig ng drama o palabas, kundi ng tahimik na dignidad na nagmumula kay Manny. Ang iba ay bumulong ng paghihikayat sa mga opisyal, hinihimok silang makinig. Ito ay isang aral, mahinang sabi ng isa. At dapat niyong tanggapin ito. Ang dalawang opisyal ngayon ay nakatayong nanigas, hindi makagalaw, hindi makasagot. Namumula ang mga buko-buko ni Hale habang mahigpit niyang hawak ang kanyang sinturon. Ang mga mata ni Grant ay sumulyap sa lupa, pagkatapos ay sa kalye, pagkatapos ay bumalik kay Manny, at sa unang pagkakataon ng araw na iyon, napalitan ng takot ang kayabangan. Ang kalye na dating kanyang entablado, ang kanyang arena para sa pananakot, ay hindi na sumusunod sa kanya. Nagsimulang bumulong ang mga tao ng mga mungkahi sa mga opisyal. Siguro dapat silang suspindihin, sabi ng isa. Para sa leksyon, bulong ng isa pa. Ang ilan ay nag-record ng maikling clip para ipadala sa social media, kinukuha ng kanilang mga telepono ang sandali sa totoong oras. Hindi lamang ito isang lokal na kahihiyan. May potensyal itong maging isang viral na aral sa pagpapakumbaba.
Nanatiling kalmado si Manny, ang kanyang mga kamay ay tuluyang nakawala mula sa mga posas ni Deputy Chief Ramos. Bahagyan niyang hinimas ang kanyang mga pulso, ngunit hindi gumawa ng eksena. Hindi siya nagmalaki. Walang paghihiganti sa kanyang mga aksyon, tanging ang tahimik na otoridad ng isang taong nakaligtas sa mas malala at natutong tumugon ng walang galit. Maingat na lumapit ang ilang naglalakad, gustong makita ng malapitan. Isang binata ang nag-abot ng kamay kay Manny, nanginginig. "Sir, ayos lang ba kayo?" tanong niya. Tumango si Manny at nag-alok ng isang mahina at nakakapanatag na ngiti. Ang kilos na yun lamang ay nagbigay ng pagkamangha. Ang tensyon ay hindi agad nawala. Nanatili ito sa hangin, makapal at nakakakilabot. Naramdaman ng lahat na ang nangyari ay hindi agad malilimutan, maging ng mga opisyal o ng mga saksi. Ang aral ay nasa katahimikan na sumunod ang paghinto na nagbigay daan sa pagmumuni-muni. Sa wakas ay napalunok si Grant, nabasag ang boses. "Ginoo, humihingi ako ng paumanhin. Tunay nga, hindi ko alam." Mahina ang paghakbang ni Hail pasulong. "Nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa." Lumambot ang mga mata ni Manny. Ngunit nanatiling matatag ang kanyang boses. "Hindi ito tungkol sa pagkilala sa akin. Ito ay tungkol sa pag-alam kung ano ang tama. Iyon ang mahalaga." Sama-samang huminga ang mga tao. Ang ilan ay umiling. Sa hindi makapaniwala sa kung gaano kabilis na napababa ang otoridad. Ang iba ay pumalakpak ng tahimik, iginagalang ang aral, hindi ang palabas. Bumulong ang isang lalaki, kung sana lahat ng aral ay matututunan ng ganito. Mula sa kanto, isang tiningnan ng tindera sa kalye na kinakabahan. "Iyan ang kapangyarihan ng presensya," anya. "Hindi mga kamao, hindi mga armas. Kung sino ka lang kapag walang ibang inaasahan." Matigas na tiningnan ni Ramos ang mga opisyal. "Kayo rin ay haharap sa mga kahihinatnan," matatag niyang sabi. Ngunit ngayon, saksihan ang respetong ipinagkait. Iba ang pakiramdam ng kalye ngayon. Tila mas magaan ngunit puno ng enerhiya ang hangin. Ang tensyon na nakabitin sa balikat ng lahat ng ilang oras ay dahan-dahang nawala na nag-iwan ng tahimik na pagkamangha. Nagsimulang gumalaw muli ang mga tao, ngunit bumalik pa rin ang mga sulyap kay Manny, bumabalik pa rin sa mga opisyal habang sinusubukan nilang bumalik sa kahinahunan. Humakbang si Manny pabalik. Siya tinanggal ang kanyang hood at hinayaan ang sikat ng araw na tumama sa kanyang mukha. Ang kalmado sa kanyang presensya ay magnetiko. Walang nangahas na lumapit ng masyadong malapit. Ang respeto na nagmumula sa kanya ay ramdam na ramdam. Sa loob ng 9 na minutong iyon, ang kalye ay naging isang larangan ng kayabangan at pagpapakumbaba. Ang resulta ay hindi nasukat sa mga suntok o pagtaas ng boses, kundi sa banayad at hindi maikakailang katotohanan ng integridad na nakatayo nang matatag sa harap ng kawalan ng katarungan. At kahit halos walang sinabi si Manny, ang reaksyon sa paligid niya ay nagsasabi ng maraming bagay. Ang dignidad ay nangangailangan ng higit na atensyon kaysa sa puwersa. Tahimik na ang kalye ngayon, ngunit hindi ito mapayapa. Ang katahimikan ay may dalang bigat, ang bigat ng pagkaunawa, ng kahihiyan, ng otoridad na hinamon. Sina Officer Grant at Hail ay nakatayong nagyelo, ang kanilang mga mukha ay namumutla, ang kanilang kayabangan ay tuluyang natunaw. Ang hangin ay amoy pawis, tensyon, at ang mahinang metal na amoy ng takot. Nanatiling kalmado si Manny Pacquiao, nakatuwid ang mga balikat, ang mga kamay ay marahang hinihimas pa rin ang mga posas na tinanggal ni Ramos ilang sandali ang nakalipas. Hindi niya itinaas ang kanyang boses. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang presensya lamang ay nangangailangan ng atensyon, respeto, at pananagutan. Pinigilan ng mga tao ang kanilang hininga, hinihintay ang susunod na mangyayari. Humakbang si Deputy Chief Ramos, nakatingin ng diretsyo kay Grant at mabuhay. Naiintindihan mo ba kung sino ang lalaking ito? Tanong niya, mahina ang boses ngunit parang kutsilyong pumuputol. Sa tensyon. Nanlaki ang mga mata ni Grant. Ako, Ginoo. Pero walang pero. Matigas na sabi ni Ramos. Ginugulo mo siya. Pinahiya mo siya at ginawa mo yon nang walang dahilan. Nakikita mo ba ang pagkakamali mong nagawa? Napalunok si Mabuhay. Nanghihinang tumango. Opo, Ginoo.
Naiintindihan ko. Isang bulungan ang umalingaw sa karamihan. Alam ng lahat ang bigat ng sitwasyon. Kahit ang mga naroon na nagre-record ay nakatingin na may halong gulat at pagkamangha. Ang ilan ay bumulong, iyan si Manny Pacquiao, ang kampiyon, ang senador, ang humanitarian at pinusasan lang nila siya. Sa wakas ay nagsalita si Manny, ang kanyang boses ay kalmado, malinaw, at mapag-utos ngunit hindi malakas. Hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa respeto. Isang bagay na pareho ninyong hindi naipakita. Hindi dahil sa kung sino ako, kundi dahil sa kung sino ang hinayaan niyong maging sa sandaling ito. Kinakabahang gumalaw ang mga opisyal. Nanginginig ang mga kamay ni Hale. Yumuko si Grant. Naramdaman ng karamihan ang kanilang kahinaan. Hindi ito isang komprontasyon gamit ang mga kamao, baril, o galit. Ito ay isang komprontasyon ng pagkatao. Sumulyap si Ramos sa mga opisyal na dumating sakay ng mga hi. Pagkatapos ay bumalik sa kalye. Ginoo, sabi niya sabay lingon kay Manny. Ano ang gusto ninyong gawin namin? Sinuri ni Manny ang mga tao bago tumingin sa mga opisyal. Hindi niya nilakasan ang boses. Hindi siya sumigaw. Sinabi lang niya, ito na ang inyong pagkakataon para magbago, para gumawa ng mas mabuti. Tratuhin ang mga tao ng may respeto kahit na walang sikat na tao sa paligid. Ganito nasusukat ang tunay na lakas. Naglapit ang mga tao, nakataas pa rin ang telepono at nagbubulungan. Sumigaw ang isang babae, iyan ang aral. Dagdag ng isang binata malapit sa bangkada, kung maririnig lang sana ito ng lahat ng nakauniporme. Sa wakas ay halos hindi marinig ni Grant ang kanyang boses. Naiintindihan ko, Ginoo. Mali ako. Tama. Mahinang putol ni Manny. Ngunit bawat salita ay may otoridad. Mali ka. At ngayon ay mayroon kang pagpipilian na gumawa ng mas mabuti. Matuto ng pagpapakumbaba. Igalang ang iba. Hindi mahalaga kung sino sila. Ang mahalaga lang ay kung paano mo sila tratuhin. Bumulong ang mga tao ng pagsang-ayon. Ang ilan ay pumapalakpak. Nang tahimik, ang ilan ay tumatango sa tahimik na paggalang. Nire-record ng mga telepono ang bawat sandali. Kumalat ang kwento sa totoong oras. Nagsimulang sumigaw ng mga komento sa kabilang kalye. Pumutok o magpatawad. Hustisya o aral. Isulat ang respeto kung sumasang-ayon ka. Dahan-dahang humarap si Manny sa mga tao. Lahat ng nanonood, nandito man o online, tandaan na ang respeto ay hindi isang gantimpala. Ito ay isang responsibilidad. Ito ay refleksyon ng iyong pagkatao, hindi sa kanila. Ang ilang mga naglalakad ay nagsimulang sumigaw, panghihikayat. Mangaral, sigaw ng isang lalaki. Amen. Dagdag ng isa pa. Isang babae ang nagtaas ng kanyang mga kamay. Paggalang, malakas niyang sigaw. Ang salitang iyon ay umalingaw sa kalye, isang panawagan sa lahat ng nakasaksi sa sandaling ito. Sa wakas ay humakbang muli si Deputy Chief Ramos. Kayong dalawa. Sabi niya kina Grant at Hale ay haharap sa aksyong administratibo. Matututo kayo mula rito. Mauunawaan niyo ang mga kahihinatnan ng pagkabigo, ngunit higit sa lahat, matututo kayong igalang ang bawat tao, anuman ang katayuan, pinagmulan o katanyagan. Tumango ng bahagya si Manny. Iyon lang ang hinihiling ko. Namutla ang mukha ni Grant, nanginginig ang kanyang boses. Opo, Ginoo. Naiintindihan ko. Namuo ang mga luha ni Hale. Pangako, pagbubutihin ko. Pumalakpak ang mga tao sa tahimik na palakpakan, pinaghalong ginhawa, pagkamangha, at pagsang-ayon. Tumunog ang mga telepono na nakuna ng eksena. Itinaas ng mga tao ang kanilang mga kamay. Nag-type ng mga komento at agad na ibinahagi ang kwento online. Paulit-ulit na itinanong ang tanong. Magpakamatay o magpatawad? Agad na nangyari ang pakikipag-ugnayan. Sa wakas ay tumalikod na si Manny para umalis. Bawat hakbang ay sinadya, kalmado at mahinahon. Walang kamera ang kinailangan para ipahayag ang kanyang otoridad. Ang kanyang aral ay naihatid lamang sa pamamagitan ng presensya, pagtitiis, at kalinawan sa moralidad. Sinundan ng karamihan ang kanyang
Paurong na figura ng nanlalaki ang mga mata, bulong ng paghanga ang dumadaloy sa kanila. Ilang reporter ang nagtanong ang nagtitipon, ngunit magalang na umiling si Manny. Ang aral ang mahalaga, hindi ang mga headline. Muling sumigaw ang isang nakasaksi, mag-type ng respeto sa mga komento kung naniniwala ka sa pagpapakumbaba. Dagdag pa ng isa, ibahagi ang kwentong ito. Hayaang makita ng mga tao kung paano matuturuan ng isang sandali ang mundo tungkol sa karakter. Agad na tumugon ang mga tao. Nag-click ang mga telepono, nagtatype ang mga daliri, tumango ang mga tao, at ang mga bulungan ay naging mga sigaw ng pagsang-ayon. Ang aral ay hindi nawala. Ang aral ay kumakalat na parang apoy. Ang 9 na minuto ng tunggalian ay nagbago tungo sa isang walang hanggang aral na ang respeto ay mas malakas kaysa sa pananakot, ang dignidad ay mas malakas kaysa sa takot, at ang kalmadong otoridad ay mas malakas kaysa sa agresyon. At sa sandaling iyon, hindi na kailangang lumaban, manalo, o kahit magtaas ng kanyang boses si Manny Pacquiao para ituro sa mundo kung ano talaga ang hitsura ng tunay na kapangyarihan. Tumayo lang siya, naglakad, at nagbigay inspirasyon. Ang mga tao ay nagsimula ng maghiwa-hiwalay ng bahagya, ngunit ang mga kalye ay umuugong pa rin ng tahimik na enerhiya, ang uri na nananatili pagkatapos maihatid ang isang aral at isang katotohanan ang naihayag. Nanatiling nakatayo ng matigas sina Officer Grant at Hale, ang kanilang mga uniforme ay puno ng ayon ng kahihiyan sa halip na otoridad. Ang bawat likas na ugali na dating nagtulak sa kanilang kayabangan ay nabura sa loob ng 9 na minutong komprontasyon, napalitan ng matinding kamalayan sa mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Lumapit si Deputy Chief Ramos sa mga opisyal, ang kanyang presensya ay mapang-utos ngunit may pag-iingat. Pareho kayong haharap sa formal na pagsusuri, anya, pinuputol ang tensyon sa boses. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa mga papeles o suspensyon. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa iyong ginawa at kung paano ito maiiwasang mangyari muli. Kumislap ang mga mata ni Grant kay Manny pagkatapos ay sa lupa. Ginoo, pasensya na po. Hindi ko po alam kung sino siya. Ako. Sinalubong ng tingin ni Manny ang kanyang kalmado, matatag, at walang pag-aalinlangan. Iyan ang punto, mahina niyang sabi. Hindi ito tungkol sa pag-alam kung sino ang isang tao. Ito ay tungkol sa kung ano ang ginagawa mo kapag hindi mo alam. Ang respeto ay hindi isang pribilehiyo. Ito ay isang responsibilidad at nagkaroon ka lang ng pagkakataong gawin ito. Nanginginig ang mga kamay ni Manny sa kanyang tagiliran. Naiintindihan ko na ngayon. Nakikita ko na ang aking mali. Gagawin ko ang mas mabuti. Mabuti pa, sagot ni Manny. Matigas ang kanyang boses, ngunit walang bahid ng galit. Gumawa ng mas mabuti dahil tama, hindi dahil sa takot, dahil ganoon dapat ang iyong pag-ugali araw-araw, kahit na walang nakakakita. Tumango ang mga opisyal, napalunok ng malalim. Sila ay pinababa sa publiko, at ang bigat ng kahihiyang iyon ay mabigat, ngunit kinakailangan. Ang mga aral na tulad nito ay bihirang matutunan ng walang kahihinatnan. Muling nagtipon ang karamihan, nararamdamang hindi pa tapos ang sandali. Nakataas pa rin ang mga telepono, nire-record, dinodokumento, at pinapalakas ang bawat salita. Nagbubulungan, at sumisigaw ng paghihikayat ang mga tao. Turuan sila. Respetuhin palagi, sumulyap si Ramos kay Manny. Ginoo, paano ninyo gustong malutas ito? Tumingin muli si Manny sa mga opisyal, ang kanyang kalmadong kilos ay hindi natitinag. Una, dahan-dahan niyang sinabi, gantimpalaan ang opisyal na nanatiling propesyonal sa buong insidenteng ito. Ang nagpakita ng respeto kahit na nabigo ang iba. Kilalanin siya. Bigyan siya ng responsibilidad. Hayaan siyang maging halimbawa kung paano dapat gumana ang pagpupulis. Tumango ang Deputy Chief. Nasa listahan na siya para sa papuri, anya. Siya ay mapopromote upang mga siwa sa pagsasanay para sa pakikipag-ugnayan sa komunidad. Titiyakin naming susundin ng iba ang kanyang halimbawa. Bumalik ang mga mata ni Manny kina Grant at Hale. Para sa iba, ito na ang pagkakataon niyong matuto, hindi lamang sa pamamagitan ng parusa, kundi sa pamamagitan ng pananagutan. Makikilaho kayo sa serbisyo sa komunidad. Magsasanay kayo kasama ang mga profesional na nakakaunawa ng respeto at dignidad ng tao. Makikinig kayo at matututo. Bumagsak ang mga balikat ni Grant. Opo, Ginoo. Naiintindihan ko.
Basag ang boses ni Hale habang nagsasalita siya. Pangako, pagbubutihin ko pa. Hindi ko na muling tatratuhin ang isang tao ng ganoon. Agad na tumugon ang mga tao. Kumalat ang mga bulong ng paghanga, mga bulungan ng pagsang-ayon, at tahimik na palakpakan sa mga naroon. Nakunan ng mga telepono ang bawat palitan ng salita. Ibinahagi na online ang mga komento at post magpakamatay o magpatawad. Magrespeto. Matuto ng pagpapakumbaba. Umatras si Manny at dahan-dahang huminga ng malalim. Natamaan ng sikat ng araw ang gilid ng kanyang mukha na nagpapakita ng kalmadong otoridad na naging aral sa kahihiyan. Hindi niya kailangang sumigaw, magbanta o magtanghal. Ang kanyang tahimik na presensya lamang ang nakapagpabago sa sitwasyon. Isang naroon, isang binata na nakasandal sa isang barandilya, ang bumulong sa kanyang kaibigan, ganito gumagana ang tunay na kapangyarihan. Hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng halimbawa. Tumingin si Manny sa mga tao. Tandaan, mahina niyang sinabi, ang iyong mga kilos ay higit na tumutukoy sa iyo kaysa sa iyong mga salita. Ang respeto ay nakakamit sa kung paano mo tinatrato ang iba, hindi sa kung sino ka, at walang sinuman ang dapat mapahiya dahil lamang sa pakiramdam ng ibang tao na nakahihigit siya. Pumasok ang pangalawang pinuno upang tapusin ang sandali. Ito ay idinodokumento para sa buong departamento. Maging aral sana ito hindi lamang para sa mga opisyal na ito, kundi para sa lahat ng nakasuot ng unipormeng ito. Ang paggalang ay hindi opsyonal. Ito ay sapilitan. At ito ay ipapatupad. Yumuko ng lubusan si Grant, lumunok ng mariin. Pumikit ng saglit ang kanyang mga mata. Dahan-dahang humihinga na parang unti-unting nawawala ang bigat ng aral. Sila ay nalantad. Napakumbaba at nabigyan ng landas tungo sa pagtubos. Binigyan sila ni Manny ng pagkakataon, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng karunungan. Ang mga tao na ngayon ay lubos na nauunawaan ang kahalagahan, ay nagsimulang unti-unting maghiwa-hiwalay. Ang ilan ay bumulong, ang ilan ay pumalakpak ng tahimik. Ang iba ay itinala ang mga huling sandali sa kanilang mga telepono. Isang boses ang sumigaw muli, mas malakas kaysa dati. I type ang respeto sa mga komento kung naniniwala ka sa pagpapakumbaba at dignidad. Inulit ito ng iba, ang ilan ay nagtaas ng mga kamay, ang ilan ay tumatango. Nang taimtim. Ang pakikipag-ugnayan ay agaran, natural at taos puso. Sa wakas ay tumalikod si Manny upang umalis. Ang bawat hakbang ay maingat, kalmado, may layunin. Hindi niya kailangan ng mga kamera o ng maraming tao upang palakasin ang kanyang presensya. Naunawaan na ng kalye ang aral. Natutunan na ito ng mga opisyal. Naitala na ito ng mga saksi sa memorya at sa kanilang mga telepono. Habang siya ay naglalakad paalis, ang kanyang kalmadong otoridad ay nanatili sa hangin. Ang tensyon na halos 10 minutong bumalot sa lahat ay unti-unting nawala, napalitan ng isang malalim na pakiramdam ng respeto, pagkamangha at pagninilay-nilay. Sa sandaling iyon, naunawaan ng lahat ng naroroon na ang dignidad, pasensya, at moral na katapangan ay maaaring maging mas makapangyarihan kaysa sa agresyon, pananakot, o maling paggamit ng otoridad. Naituro na ang aral. Walang mga kamao na ibinato. Walang karahasan na ginamit, presensya lamang, pasensya lamang, tahimik at hindi maikakailang katotohanan lamang. At para sa mga nakasaksi nito, kapwa ng personal at online, isang bagay ang tiyak. Tahimik ang respeto, ngunit ang epekto nito ay maaaring umalingaw ng mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Sa wakas ay humupa na ang kalye. Ang mga alingaw ng nagmamadaling mga yabag, tahimik na mga bulong, at ang metalikong kalansing ng mga posas ay naglaho sa isang tensyonado at mapanindim na katahimikan. Ang nagsimula bilang isang ordinaryong araw, kasama ang mga ordinaryong tao na isinasagawa ang kanilang mga nakagawian, ay naging isang aral na hindi malilimutan ng sinuman sa mga naroroon. Nagtagal ang karamihan, hindi makaalis, hindi dahil sila ay nakulong, kundi dahil nasaksihan nila ang isang bagay na mas malaki kaysa sa buhay, isang bagay na nangangailangan ng pagmumuni-muni. Si Manny Pacquiao, na nakatayo sa gilid ng kalye, ay hinayaan ang sarili na huminga ng mabagal at maingat. Hindi siya galit, bagamat may karapatan siyang maging galit. Hindi siya naghahangad ng paghihiganti, bagamat tiyak na nararapat ito sa sitwasyon. Sa halip, nagpakita siya ng isang tahimik at matibay na otoridad na mas malakas magsalita.
Kaysa sa salita, mas malakas kaysa sa anumang komprontasyon. Sa kanyang mahinahong kilos, bawat taong nanonood ay malinaw na naunawaan ang isang bagay. Ang paggalang ay hindi ibinibigay dahil sa katanyagan, kayamanan, o posisyon. Ito ay nakakamit sa pamamagitan ng paraan ng ating pag-ugali, sa pamamagitan ng mga pagpiling ginagawa natin kapag walang nakatingin, at sa kung paano natin tinatrato ang mga pinaniniwalaan nating mas mababa sa atin. Ang dalawang opisyal, sina Grant at Hyle, ay nakatayo sa harap niya, mapagkumbaba, pagod na pagod sa pagtanto ng kanilang sariling kayabangan. Ang kanilang mga uniforme ay hindi na sumisimbolo sa kapangyarihan. Sumisimbolo sila ng isang pagsubok na nabigo sila. Ang kanilang mga mata, na dating puno ng kumpiyansa, ngayon ay kumukurap sa kahihiyan, pagsisisi, at isang umuusbong na pag-unawa. Na ang otoridad na walang empatya ay walang iba kundi walang kabuluhang ingay. Nabigyan sila ng isang pambihirang pagkakataon upang maunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ng responsableng paggamit ng impluwensya, at ibinigay ito ni Manny sa kanila, hindi sa pamamagitan ng isang sigaw, hindi sa pamamagitan ng isang pag-atake, kundi sa pamamagitan ng hindi maikakailang puwersa ng presensya. Muling nagsalita si Deputy Chief Ramos, ang kanyang boses ay may daladalang kawakasan na nangangailangan ng atensyon. Tandaan ang sandaling ito. Hayaang gabayan nito ang bawat desisyong gagawin mo sa hinaharap. Ang respetong ipinapakita o hindi mo ipinakita ay higit na tumutukoy sa iyo kaysa sa anumang badge. Humarap siya sa mga opisyal. May trabaho kayong dapat gawin. Matuto, magnilay-nilay at patunayan na ang aral na ito ay hindi nasayang. Ang karamihan ngayon ay ganap na nakikibahagi, ay nagsimulang bumulong ng kanilang pagsang-ayon. Itinaas ang mga telepono, kinukuha ang bawat segundo para sa isang madla na umaabot sa kabila ng kalye. Nagsimulang lumitaw ang mga komento sa totoong oras. Magpaputok o magpatawad. Paggalang. Ganito dapat kumilos ang otoridad. Ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay kumukonekta sa kwento, kinikilala ang isang pangkalahatang katotohanan. Ang dignidad at pagpapakumbaba ang mga pundasyon ng tunay na lakas. Sa wakas ay nagsalita si Manny. Ang kanyang boses ay kalmado, maingat, ngunit dalaang bigat ng bawat karanasang tiniis niya sa kanyang pambihirang buhay. Ang respeto ay hindi isang regalo. Hindi ito isang bagay na inilalaan mo para sa mga maaaring magbalik nito o sa mga may kapangyarihan. Ito ay isang bagay na utang mo sa bawat tao. Hindi ka maaaring pumili at hindi mo maaaring hayaan ang iyong ego o pagtatangi na magdikta sa iyong pag-ugali. Ang bawat tao ay karapat-dapat sa dignidad. Ang bawat tao ay karapat-dapat sa pagiging patas. Ang bawat tao ay nararapat bigyan ng pagkakataong tratuhin bilang tao muna bago sila husgahan kung sino sila, saan sila nanggaling, o kung ano ang kanilang nakamit. Naunawaan ng karamihan ang kanyang mga salita na parang alon na humahampas sa mga bato. Ang ilan ay dahan-dahang tumango, ang ilan ay bumulong ng mga kasunduan sa isa't isa. Ang ilan ay nag-type ng may galit sa kanilang mga telepono, ibinabahagi ang kwento, ipinapalaganap ang aral, pinalalakas ang epekto na higit pa sa kayang kontrolin ng kalye mismo. Ang tunay na kapangyarihan, patuloy ni Manny, ay wala sa pananakot. Ang tunay na lakas ay wala sa agresyon. Ang tunay na otoridad ay wala sa kontrol, kundi sa pag-unawa, pagtitiis, at pagpapakumbaba. Hindi mo kailangang maging sikat o malakas o maimpluwensya para maipakita ito. Kailangan mo lang pumili na kumilos ng tama kahit na mahirap, kahit na hindi ito maginhawa, kahit na walang nakakakita. Natahimik ang karamihan. Maging ang mga nakasaksi na dating nag-isip na sila ay mga saksi lamang ngayon ay napagtanto na sila ay mga kalahok sa isang buhay na aral, isa na dadalhin nila kahit matagal nang wala ng tao sa kalye. Itinaas ng isang binata ang kanyang kamay. Ginoo, paano natin masisiguro na hindi malilimutan ang aral na ito? Lumambot ang mga mata ni Manny. Magsimula sa iyong sarili. Bawat kilos na iyong gagawin, bawat salitang iyong sasabihin ay isang pagkakataon upang magsanay ng paggalang. Ituro ito, huwaran ito. Ipamuhay ito. At kapag nabigo ang iba, ipaalala sa kanila ng may pagtitiis at integridad. Ang pagbabago ay hindi nangyayari sa pamamagitan ng takot. Nangyayari ito sa pamamagitan ng halimbawa. Sumabog ang karamihan sa
Mga bulong-bulungan ng pagsang-ayon, palakpakan, at tahimik na hiyawan. Nakuha ng mga telepono ang lahat. Agad na ibinahagi ng mga tao ang kwento online na nagpalaganap ng isang alon ng pakikipag-ugnayan sa mga platform ng social media. #respeto #pagpapakumbaba #totoong. Lakas ay lumitaw na humihingi ng higit pang mga kwento tulad nito na nangangakong kikilos ng mas mahusay sa kanilang sariling buhay upang pagnilayan ang mga sandali kung saan nabigo silang ipakita ang dignidad na nararapat sa bawat tao. Muling humarap si Manny sa mga opisyal. Ito na ang inyong pagkakataon, mahina ngunit matatag niyang sabi. Matuto, magbago, patunayan na. Ang otoridad ay maaaring gamitin ng may katarungan at pagiging patas. At tandaan, ang respeto ay hindi isang transaksyon. Hindi ito isang gantimpala. Ito ay isang responsibilidad. Ang paraan ng iyong pagtrato sa iba ay palaging refleksyon ng iyong sarili. Dahil dito, dahan-dahan siyang lumayo na nag-iwan ng kapansin-pansing katahimikan sa kanyang likuran. Nanatili ang karamihan, nag-iisip pa rin, inspirasyon pa rin, alam pa rin na nasaksihan nila ang isang bagay na pambihira. Isang lalaking hindi nangangailangan ng pamilya, walang bodyguard, walang palakpakan, ngunit nagturo sa isang buong kalye, isang grupo ng mga opisyal, at hindi mabilang na mga manonood online ng tunay na kahulugan ng pagpapakumbaba, dignidad, at respeto. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga tao. Nagbubulungan sa isa't isa, nagtatype sa kanilang mga telepono, nagbabahagi ng aral. Isang boses ang sumigaw ng mas malakas kaysa sa iba. Isulat ang respeto sa mga komento kung naniniwala ka sa tunay na lakas. Isa pa ang sumang-ayon dito, ibahagi ang kwentong ito. Kailangang makita ng lahat kung paano mababago ng isang sandali ang lahat. At habang nawawala si Manny sa paningin, nanatili ang aral. Nakaukit sa alaala at naitala magpakailanman. Ang respeto ay tahimik, ang pasensya ay makapangyarihan, at ang dignidad ay hindi maikakaila. Sa huli, ang kwento ay hindi tungkol sa otoridad, katanyagan, o parusa. Ito ay tungkol sa mga pagpiling ginagawa natin araw-araw. Tungkol sa kung paano maaaring ituro ng isang tao, kalmado, mahinahon, at hindi natitinag, sa isang buong komunidad ang kahalagahan ng tunay na respeto ng tao. At para sa sinumang nanonood, nakikinig, o nagbabasa ng mga salitang ito, isapuso mo ito. Ang iyong mga kilos ay higit na tumutukoy sa iyo kaysa sa iyong katayuan. Ang iyong respeto sa iba ay mas alinggaw kaysa sa iyong boses. Isulat ang respeto sa mga komento. Kung naniniwala kang ang pagpapakumbaba ang tunay na lakas, ibahagi kung saan ka nanonood dahil ang bawat mabait na kaluluwa ay nararapat kilalanin sa pagpili ng dignidad kaysa sa kayabangan.